praise. Salamat po, Panginoon. Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago po kayo umupo, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Philippians chapter 2, verse 15. It's a one-liner verse. At basahin po natin sa New King James Version. That you may become blameless and harmless. Blameless, harmless. Children of God without fault in the midst of crooked and perverse generation. Among you shine as lights in the world. One more time. That you may become blameless and harmless. Children of God, without fault, in the midst of crooked, mga baluktot, mga masasama, mga suwail at tampalasang henerasyon o kapanahunang ito, na kung saan na tayo ay maging liwanag dito sa sanlibutan. Lord, we thank you for your word. We thank you for your promises. We thank you for the strength. And give us the grace to resist the devil. That we will not assist the devil, but we will resist the devil. We will not allow any bad habits, bad behavior, tantrums na makapanguna at makapanghimasok sa aming buhay. And Lord, we pray na kami ho ang maging buhay na halimbawa at patotoo ng aming Diyos na hindi nakikita at sa amin ay makita ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng aming Panginoon. Salamat po sa iyo ang lahat ng papurit parangal. Ito ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God is so good. Sige po, makakaupo na po kayo. And we will go to the message. Amen. My message for today is entitled, The Big Difference. Ang napakalaking kakaibahan. We need to stand out. We need to be separated from the norm. We need to move against the flow. Sabi nga nila, pag minsan tama, kadalasan kakaunti. Pag minsan nasa katotohanan, madalang ang mas pumupwesto at pumaparito at pumaparoon. But we need to set a standard, to set apart, to set our hearts, to be truthful, to be honest, to be consistent, to be faithful, to be loyal. Loyal unto God, loyal to our faith, and loyal to our congregation. The big difference. Kaya sabi ni Apostol Pablo na tayo daw po ay manatiling walang katatagpuan ng kapintasan. At magi tayong maamo at mabuti. Magi tayong mapagpaubaya at mapagmalasakit at makita sa atin ang gawi at gawain ng ating Panginoong Hesus. It's not about the Christian thing, but it's all about the Christ in every Christian. Marami yung nagsasabi sila'y Kristiyano, pero nasa nguso, wala sa puso. Ang tunay na Kristiyano ay may Kristo sa kanilang buhay. But sad to say, apparently, many Christians hates each other. Maraming Kristiyano, namumuhi sila sa isa't isa dahil hindi sila magkatugma sa isang pananampalataya sa pagkakasangayunan. And Christians are always in a stiff competition. Pag hindi kasama doon sa lupon ng samahan, hindi na pinapansin. At kapag ang pakiramdam nila na sila'y mas magaling, mas kinakawawa ang mas mga mahihina at mga mas walang alam na kapwa mananampalataya. We're living in the days that among Christians, we are divided. We are living in the days that we are not living under the power of God.
Our mandate is to set the captives free, mga kapatid. Kadalasan ang simbahan ay parang ordinaryo na lamang samahan. Sumasapi, pero hindi tinatangkilik ang pinakamalalim at kaibuturan ng mensahe ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag ng turo ni Apostol Juan, kung kayo ay mga anak ng Diyos, mga ibigan at magmahalan. Pero nakalulungkot, marami sa atin ay hindi pa rin makapagpaubay at makapagpatawad. Hindi makapagpaunlak sa paglilingkod dahil sa maraming kaabalahan. If you know your priority, busyness will not be a word in your mouth. Because you are the one who gives priority, the list to do, the things that you want to set up first. Ikaw ang gagawa kung ano ang mas mahalaga at kung ano ang mas kapaki-pakinabang. Kung titingnan po natin dito sa ating binasa, atras tayo ng konti sa verse 14, living without grumbling or disputing. Pag sinabi hong grumbling, pagrereklamo at mga pagtatalo-talo, madalas po sa atin dahil kung may pinag-aralan o medyo may alam ng kaunti, ayaw nating gawin yung mga bagay na mababa katulad ng paghuhugas ng plato, pagwawalis. Dahil ang ating pakiramdam nakapagtapos tayo ng pag-aaral. O dahil tayo ay nakatira sa subdivision, kaya yung mga nakatira lamang doon sa mga mababang uri o mababang lugar, sila lamang ang gagawa ng menial job or mga dirty job. We always look unto ourselves that we are highly opted to somebody else. Mas malaki ang aking sweldo, mas malaki ang aking income. Bakit ako ang gagawa niyan? Kaya ang sabi ni Pablo, ang kanyang mahigpit na tagubilin, huwag tayong mabuhay ng nag-aaway-away. Huwag tayong mabuhay na nag-iinggitan. Huwag tayong nabubuhay na nagsisiraan. The backbiters, the chismosos and the chismosas. Dapat pag Kristiyano na tayo, hindi na tayo mapang-uri at mapanirang puri. That's why we need to be the big difference. Pag sinabing Kristiyano ito, iba ang standard dito at iba ang quality at efficiency. Alam na niya ang mga proseso, alam na niya ang mga protocols, hindi na dapat laging pinapaalalahanan ni pastor na manalangin, magbasa ng Biblia, at magpakaalam. It is a built-in system, it is a built-in dedication. Hindi na kailangang i-follow up pa kung kailan ka magsisimba o baka puno na, 40 na ang umattend. If you want it, you will fight for it. Pag gustong-gusto mo, ikaw na mismo ang magpapauna at makikisuyo at makikiusap. Sa next Sunday ulit, dadalo ulit ako. May gawain ba ulit ang kalalakihan? Uunahan ko na ang mga iba pa sa inyo. Living without grumbling and dispute or disputing makes a person blameless and innocent. Being blameless is a goal of both believers and especially the leaders of the church. We need to be the living light, the salt and light. Ang asin ho, nakakapagpaalat ng pagkain. And one thing about salt, it preserves. One thing about salt, it affects the taste of a food. Pag matabang, pag ang itlog, nilagyan mo ng asin, medyo aalat. Ano po? Kapag ka ang isda o daing, pag nilagyan mo ng asin, medyo magkakaroon ho ng lasa. One thing about salt is a preservation. Kaya tayo ho dito sa ating pananampalataya, tayo ho dapat yung encourager. Alam mo yung nararamdaman mo, ganyan-ganyan din yung naramdaman ng kaibigan ko. Alam mo, 2 linggo lang patay na. Be the fresh air for somebody else. Ikaw ang maging mabangong hininga at kalakasan ng mga taong nasa paligid. In this perverse and crooked generation, dito ho sa panahon na tayo ho'y nasa daigdig, na puro sarili ang iniisip, makapagsamantala, makapag-scam. Mangyari ba, meron pa bang nagte-text sa inyo?
Paload, 100 pesos, mananalo ka ng 1 million sa sweepstakes. May naloloko pa ba ng ganon? Hanggat maaari, may mga tao pa rin na gustong manlamang ng kanilang kapwa. Gustong makakikil, gustong makakickback, nanghihingi ng lagay. Pag ikaw ay nahuli ng mga traffic enforcer, tatakutin ka kagad. Alam mo, mahirap yan. Mahaba ang pila pag tinubos mo ang lisensya mo. 5,000 yan, no left turn, beating the red light. At ikaw naman ay nervyos na nervyos. At gabing-gabi na pagod ka na galing Tarlac, pero nakita pa rin sa gawin ng Maynila na may nakaipit sa lisensya mo na 500 piso. At ang sasabihin ng manghuhuli sa iyo, pwede na yan. Hanggat wala ho tayong kumbiksyon at banal na pagkatakot, patuloy na magiging malala ang ating sitwasyon. Malaya nga ang Pilipinas, pero tayo saklaw pa rin ng mga ilang pamantayan na ginagawa ng mas nakararami at ng mga makasarili. Kahit sinasabi natin na hindi na tayo muling magpapasiil, pero marami pa rin po sa atin ay lukob at tanikala ng sistema ng atin hong nakagisnan. Marami nang tumakbo ng mga Kristiyano na nakaupo ngayon, but they are never being heard. Hindi naman din nakikita sa kanila ang kanilang pinakatunay na patotoo. What I'm saying is, it's really hard to be consistent. That's why we need daily grace. Kailangan natin ng araw-araw biyaya ng ating Panginoon. Pagmulat ng ating mata, paggising natin sa bawat umaga, nandiyan na ang mga challenges. Minsan nagtatalo ka agad kayong mag-asawa. Kung kayo ba ay magluluto o bibili na lamang ng ulam. Kung sino magsasampay at sino maglalaba dahil parehas kayong work from home. At minsan sinasabi mo, mas maigi pa sanang nasa opisina na ako. There will be a lot of challenges. At ako ho ay nasa ikalawang araw na pagiging nanay, tatay ng amin pong mga anak. Sabi ko nga, payag na ako, Brother Bernard, araw-araw Mother's Day. Sige na, kayo na ang magaling. And as I watch over my wife, kung papaano ho niya kausapin si Johan kasi medyo inquisitive. Ibig sabihin matanong, mausisa, at medyo matalino kasi yung bata. English speaking pa. Gusto lagi niya ng paliwanag. Bakit ganito? Bakit ganon? Bakit hindi pwede? At nakikita ko lagi si Cathy, napakatsagang magpaliwanag. At nung Friday ng gabi, na simulang gabi na kaming tatlong magkakasama. At sabi ko, dito muna tayo matutulog sa bahay ng aking mga magulang. Alas 7 ng gabi, si Johan ay biglang na-miss ang kanyang nanay at gusto na daw niyang umuwi sa aming bahay. Umiiyak. All of a sudden, tinoyo, tinopak, at naghahanap. Namimiss daw niya ang kanyang mami. And I can feel the burden and the difficult side of having an OFW family. Ito, 29 days lang, 30 days. But the challenge is real. At kahapon, umuwi kami sa aming bahay. Talaga naman, nagwalis ako sa paligid. Yung mga iniwang sinampay ng mga basahan na nandoon na nakasampay, aking pinagdadampot kaagad. Yung mga bata naligo, and then ako nag-aayos ng mga labahan na minsan na hindi ko ginagawa dahil nandoon ang aking asawa. But today that I am on the captain's seat, on the driver's seat, nanay, tatay, gusto ko ng tinapay, gusto ko ng kape. Hallelujah. At kaming tatlo ang magkakatabi. Yung isa gusto nakahiga sa kamay mo, yung isa naman ay ayaw na nakahiga sa kamay mo at gusto niya nakakumot lang siya. And I feel the loneliness and the emptiness. The issue is real, mga kapatid. Na kapag ka maliligo ka sa umaga, meron ka ng mainit na kape. Ngayon, ikaw na magtitimpla
ng iyong iinumin at mag-iinit ng tubig na iyong papaliguin. What I've learned is, do not live in grumbling and disputing. Kung ako lang sana ang masusunod, sana wag na lang o hindi na lang sana umalis ang aking asawa. But we get onto the better perspective. It is a testimony. At alam niyo ho, kamangha-mangha ang Panginoon. Dahil lahat ho ng aming ipinanalangin, lahat ng aming inexpect, mula po dito sa Pilipinas, sa immigration at pag-alis, with the protocols of the COVID-19 and the issuance of the result of the antigen or RT-PCR test, hanggang pagdating niya ho doon sa New York, pagtingin nung immigration din doon, using her Australian passport with all the preparation, no visa required for being an Australian citizen. Alam mo niyo ho, mga kapatid, sa Diyos ang papuri, everything went smoothly, walang hassle. It is a direct flight, 15 hours. At ang asawa ko ho ay nandoon at masayang-masaya at masayang-masaya niyang nakapiling ang kanyang stepsister. And we are testifying. It's the goodness of the Lord. Kung ako'y magiging makasarili, paano ang aming pagkain? Sino magpaplansya ng aking damit? Di po ba? This is the time that we need to be open. Yung sasakyan mo, ipagamit mo pag kailangan mayroong gumamit. And I thank the Lord na hindi lamang si Brother Harney ang nagpapagamit ng kanyang sasakyan sa mga panahong katulad na kailangan ng sasakyan. Salamat kay Sister Naina at kay Brother Neil na pinagamit ang kanilang sasakyan para makapaglingkod sa ating Panginoon. At one time, gustong umakyat sa prayer mountain ni Brother Roldan at Sister Diana at ng kanilang pamilya. And he was not able to drive. Ang bilis so, mga kapatid. Si Brother Abet nag-volunteer kaagad, Pastor, ako magdadrive doon sa pamilya. It's essential to set a standard. A Christian life is a life of having a testimony of a good character. Na pag may nangangailangan ng tulong, hindi lamang tayo basta nananalangin, nagbibigay tayo ng pera. Hello? Hindi lamang tayo puro pagdalamhati at pagdamay. Kumakalinga at humahakbang. Lumulusong, sumusuong, at ipinapakita ang pinagtibay na sinabi ng ating Panginoon, magmahalan tayo dahil yun ang kalooban ng ating Ama, sapagkat ang ating Ama ay Diyos ng pag-ibig. Kaya mag-ibigan tayo sa kaparaanan na ating alam, na ating natututunan. Huwag ho tayong papayag na tayo sumisimba, na tayo walang napagkakatandaan at natututunan. Sa tuwing kayo ay darating sa lugar na ito, ibukas ninyo ang inyong puso na kayo'y matataniman ng mga binhi upang ito'y linangin, upang ito'y patubuin, at ito'y maging buhay na patotoo ng ating buhay na Diyos. It is us who will establish the reality that there is a man, Jesus, who walk in this world. Because when we are convicted, when we are led by the Spirit, we have the fruits of the Holy Spirit. Hindi ka na basta magagalitin, hindi ka na basta mainggitin. Kabataan, hindi ka na tamad magtiklop ng iyong hinigaan. Kabataan, hindi ka na mahilig sa mga Clash of Clans at mga kung ano-anong mga games, kundi ikaw ay marunong mag-aral at magpakababad sa salita ng Diyos. Hindi ka nagbibigay ng kaabalahan sa mga bagay na walang kapararakan. Ikaw, tatay, ikaw dapat ang pastor ng iyong buong sambahayan. Ikaw, nanay, hindi lamang basta ilaw, kundi pinapakita mo ang ilaw ay ang salita ng ating Panginoon. Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito ang mga panahon, mga kapatid, na dati kapag mas marami ang iyong miyembro, mas malakas ka. Pero sabi ko nga sa inyo, yung mga sumisimba sa mga malalaking gusali ng mga taga Maynila ay sumusubaybay at nanonood sa ating mga live stream. Anong kanilang sinasabi? Gusto nila yung ating pangangaral
sapagkat buhay at dakila ang ating Panginoon. May himala! May himala! At may biyayang kumikilos sa lahat ng sasampalataya sa ating Panginoon. Maraming simbahan hanggang ngayon ay sarado pa din. At hindi sila magkandamayaw at hindi magkanda-ugaga kung papaano sila sasabay sa panahon na maraming katatakutan. We respect other people. We respect other churches. We respect their stand na sila daw ay magbubukas ng church kapag bakunado na daw lahat ng kanilang miyembro. We respect those kind of stand. But what I'm saying is you need to set apart and make a difference. Ano ba nga talaga ba ang mahalaga? Yung sinasabi ng tao o yung sinasabi ng ating Panginoon? Ito yung pinakamagandang panahon na mapatunayan natin na ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Kaya marami sa atin na nagkakasakit dahil nauunahan ng takot. Because everybody is lining up and doing the normal. Alam niyo kaya nagiging bayani ang isang tao? Hindi naman niya ginustong maging bayani eh. Dahil kinakailangan sa panahon at pagkakataong yon, kailangan niyang pumulas at umalis sa pila ng mga duwag at ipaglaban ang nararapat na katotohanan. David was not the strongest man, neither the oldest or the eldest among the family. At Gideon was not the favorite. Ang sabi ho sa Bible, Gideon came from the weakest clan. Pag sinabi yung mahinang angkan, siguro ito yung mga sipunin, sakitin, mga walang trabaho at walang kwenta. And also this what happened to Jephthah. Jephthah was a son of a prostitute. And the elders of the land throw him away because he is useless, worthless. Pero nung kailangan na nila ng tagapagligtas, at nakita nila na may pahid at anointing si Jephthah, they called the man. Jephthah, we erase our accusation. Jephthah, please forgive us. We don't want to hurt you, but this time, we need a leader. Ito ho ang mga panahon na kailangang merong tatayo. Ito ang mga panahon na may titindig dapat para sa Pilipinas, Pilipino na mananampalataya at mangangaral na ipapahayag, no holds bar, na ang Diyos ay dakila at napakabuti. 100 lamang na mangangaral na magpapahayag ng kabanalan, magpapahayag ng katwiran, magpapahayag ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Mababago ang daigdig, mababago ang Pilipinas kung merong 100 na puspos ng banal na Espiritu. A believer should be filled with the Holy Spirit. That will set the standard. Kapag ang pinunoy nervyoso at matatakutin, makikita mo, matatakutin din ang mga kasama nito. 2 million population that went to the wilderness. But Joshua and Caleb have a report. The land is filled with milk and honey. The land is good. Pero anong sabi ho ng the rest of the spies? Ang sabi ng the rest of the spies, yes, there are a lot of big grapes and big apple and big banana, but there's also giants over there. And we will be like grasshoppers, sabi ho nung natitirang mga spies. Ang pinakinggan ng 2 milyon na kasama nila sa ilang ay yung mga negatibo. They overheard yung sinabi ng 2. Kaya kailangan ko yung mga lalaki at babae na maniniwala na makapagtatayo tayo ng church building na worth 45 million pesos. Hindi natin kailangang tanungin
kung sino ang magiging structural engineering, sino ang magiging supplier, paano magagawa ito, saan ito itatayo. Ang mahalaga, may pangarap tayo, sapagkat yung pangarap mo, doon kikilos ang ating Panginoon. Kapag ka mahirap at imposible, doon mo makikita ang pagdaloy at biyaya ng ating Panginoon. Things will shift in these last days. Money will come. Babahan ang pagpapala. Because it is God who will cause us to prosper. It is God who will cause us to triumph. Doubt your doubts. Pag-alilanganan ninyo ang inyong mga pinag-aalilanganan. Stop complaining. Too much analysis will only lead to paralysis. If you analyze, you'll be paralyzed. It's okay to get the details. But don't be intimidated for how big your dream is. Because God is bigger than our plans. God is bigger than our dreams. God is bigger than your need. God is bigger than your situation and your incurable disease. God is bigger than anything because our God is a big God. He is so awesome. He is worthy. He is faithful and He will do what He said. Wait upon the Lord. While you're waiting, don't stop praising. While you are waiting, don't stop praying. Keep dancing. Keep shouting. Keep speaking in tongues. Keep honoring God. Be faithful in the middle. Be faithful in the darkness. Be faithful in the wilderness. Do not murmur. Do not grumble. To live without blemish, tuloy po natin as we proceed. To live without blemish as God's children requires diligent effort. Dito sa talatang ito sa Philippians chapter 2, it is also stated that you need to work out your salvation. Guard your hearts, for out of it are issues of life. Guard your thoughts. Guard your actions. Guard your intentions. Last Friday, alam niyo na, overwhelmed talaga ako sa move ng Diyos eh. And I believe we are on the timeline. We are in this qualifying season na grabe ang gagawin ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, tama yung sinasabi ni Pastor, nararanasan ko yung grabing kabutihan ng Panginoon. Hallelujah. There was this young man na last year, nagpa-pray po sa amin, gusto niyang makapag-abroad. Anak ko siya ng isang kapatiran. Alam niyo ako bilang pastor, I love to pray. But minsan nalulungkot din ako, pagka dininig na yung pinanalangin namin, nakaalis, nabenta yung ganito. Pero nalimutan ka na nila at nalimutan na nilang church. Nakakalungkot, pero hindi naman ako sumasama ang loob. People are so quick to ask for prayers. People are so quick to sympathize with them. Pero pag nakalagpas na sila doon sa roller coaster life, nandoon na sa ibang bansa at kumakain na ng masarap na tsokolate, kumakain na ng masarap na steak, nakabili na ng bagong sasakyan, minsan, hindi ka na nila maalala, hindi ka na nila mapansin baga na para bagang pagka kinumusta mo ay laging ang dating ikaw ay mangungutang at hihingi ng tithes and offering sa kanila. And it feels sad, mga kapatid. Pero alam niyo pagka may tanim ng biyaya, and last Friday, sabi nung isang kapatid, Pastor Kenneth, for the last months, napakabuti ng Diyos sa buhay namin. At lagi po kami nakikinig ng live streaming ninyong mag-asawa. Live streaming kaming mag-asawa. At kami huy sumisigla. Lumalakas ang pananampalataya. Nandito kami sa Czech Republic. Si Shrek, si ano yun yung cartoons yun, mga kapatid. Czech Republic. Si Shrek. Are we there yet? Si Shrek. Princess Fiona.
Nandito kami sa Czech Republic. At ang daming pabor ng Diyos. At ang sabi niya, now the Lord reminded us to give back and to bless the church. Ang paggawa ng mabuti hindi ipinipilit. Pero kadalasan, kinukumbikta ka na, tumatanggi ka pa. Tinatamaan ka ng mensahe. Tinatamaan. But you refuse. If you refuse the truth, you will be confused. Listen. If you refuse, pag tumatanggi ka, lagi kang magkakaroon ng mga kalituhan. If you refuse, you will be confused. Kaya kapag ka naririnig mo, don't overheard it. Hindi mo man kayang gawin, hindi mo alam kung paano isasagawa, hindi mo alam kung paano makakapag-participate. Stay put, stay open, and take heed on the voice, that small, still voice. Pakinggan mo yung instruction ng Panginoon, pakinggan mo yung pangungusap ng Diyos. At pag naintindihan mo at naunawaan mo, hahakbang ka, lalakad ka, susunod ka. Bakit ang anak ni Brother Bernard, si Sister Shane, ay nagsimulang sumuporta sa gawain? Hindi nila pinilit. Nakita nila ang kagandahan ng paglilingkod at pagbibigay sa Panginoon. And the good thing is, in a few months na padating, si Sensen ay papunta na rin sa abroad at makakasama na niya ang kanyang mga magulang. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Buti, may isa pang apo si Brother Bernard at Sister Lilia. May isa pang naiwan. Kaya mga kapatid, tiis-tiis lang. Huwag kang mawawala sa gawain kung ikaw ay laging maraming mabibigat na pagsubok. The more you are challenged, the more you persevere and endure. Kaya nga po, it requires a diligent effort. May sariling pagsisikap. Oo, nandiyan ang grasya ng Diyos, nandiyan ang pagpapala, nandiyan ang pangako ng Diyos. Everything is available. But don't let the angels cook for your food. Don't let the angels drive for you. You have to start the engine. At ngayon, kung wala kaming makain, nandun yung mga delivery numbers. Jollibee, McDonald's, Food Panda. Nandun yung mga listahan na eh. Kaya sabi ng asawa ko, pag hindi ka makapagluto, magpa-deliver ka na lang. Bumili ka na lang ng Andox. I don't need to bother myself what to eat. Basta may pera, may pambili, kakain kami. Kahit walang magluluto. But God is so gracious. Alam nyo, usually when you go outside the country, may babayaran kang terminal fee at mga ek-ek pa, mga nasa 2,000 pa. Sabi ko sa asawa ko, ito, pocket money mo ha. Yan, binigyan ko ng 7,000 pesos. At tinawagan ko siya nung nasa airport na. Sabi ko, Han, nabukasan ba yung Philippine peso mo? Sabi niya, 100 pesos lang ang nabawas. Yung tinip ko lang doon sa nagbuhat ng bag. Sabi, hindi ka nagbayad ng terminal fee. Sabi niya, hindi ako nagbayad ng terminal fee. Kasi I'm a foreigner and a Filipino at the same time, kaya wala akong babayaran na terminal fee. Palakpakan natin ang ating Panginoon. That is grace in operation. Hello? Kaya darating sa punto na talagang kaiingitan ka ng kapatid mo dahil kahit wala kang hanap buhay, wala kang negosyo, pinagpapala ka ng ating Panginoon. They will cause to be envious to you. Because you're so different. You're so different. Na wala kang ibang inaasahan kundi ang ating Panginoon. You diligently work out for your salvation, work out for your blessing. Walang tamad na pinagpapala. Ang masisipag ay laging gumagawa at masayang inihahatid ang mga mananalangin sa prayer mountain katulad ni Brother Ryan. Hallelujah. Kaya darating ang araw, magkakaroon na rin sila ng sarili nilang bahay,
Dahil ang mga mapagmalasakit sa mga mananalangin, yung kanyang pananalangin ay dininig na rin ng ating Panginoon. Amen. Pag laging inuna mo one step ang iyong kapwa, inuna mo ang iyong pastor, inuna mo ang pangangailangan ng church, inuna mo ang paglilingkuran sa ating Panginoon, without any thinking, without any down, ako sana naman kaya gagamitin ito, ano naman kaya ang mga proyekto. But if you are one step ahead of participating, God is taking care of your need. Grabe. Ang sabi ho nung isa sa nag-message sa akin kagabi, Pastor Kenneth, ang galing po ng praise and worship team ninyo. Nag-reply po ako, hindi praise and worship namin, praise and worship team natin. Because we are not different. We are one in the bond of love. We are one in serving Christ. Biyaya ng Diyos Binyan, yun ang aming location. But we are one in the band of love. Naglilingkod kahit hindi sigurado ang pampasweldo. Naglilingkod kahit hindi sigurado na mayroon kang matatanggap. At ang aking balita, pagkatapos silang umawit at kumanta pag-uwi, may mga iba't ibang taong nag-abot pa sa kanila dahil maraming pinagpala sa kanilang pag-awit. Alam niyo yung pag-i-ensayo at pagpapractice, maganda yon. Pero kapag tama ang puso, it will speak out naturally. Hindi mo na kailangang magpakagaling-galing pa sa Greek word at mga Hebrew translation. When they see you, minsan sasabihin lang, kailangan may Hebrew translation pa yung mga preachings natin because that is the heavenly language. Well, what I want you to know is, if your heart is right, people will see the light. If your heart is right, people will see the light. Sa dami ng problema na ng mga tao, para memoryahin pa ang lahat ng mga batas. Aba, napakarami na lang iniisip po ng tao para pagtalunan pa ang Biblia. May nag-message sa akin. Nagsabi niya, Pastor, litong-lito ako, litong-lito. Pag namatay po ba, natutulog lang po ba o nasa paraiso na o nasa langit na? Sabi ko, hindi muna ako nag-reply. Sabi ko, maya-maya ako na ito re-reply. Bubuelo muna ako. Don't make things complicated. If you die in the Lord, you will be risen with the Lord. Pag namatay ka na may Kristo, kahit ikaw ay natutulog o sa paraiso ka dalhin o sa langit na dalhin, ang mahalaga, tiyak na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Tiyak na makakasama mo ang ating Panginoon. Tiyak na hindi ka sa kaparusahan sa dagat-dagatang apoy. And I responded. Sabi ko, Sister, simple lamang po ang kasagutan dyan sa inyong katanungan. Pag ikaw ay na kay Kristo, tiyak na ikaw ay ligtas. Hindi ko masasagot kung natutulog o nasa paraiso na o nasa Abraham's bosom sapagkat hindi pa ako nakapunta doon. Pinanghahawakan ko lamang kung ano yung nasa kasulatan at maganda ang nasasabi sa kasulatan at maganda ang mga pangako ng ating Panginoon. Kaya kung narinig po ninyo sa kasulatan na bubuhayin una ang mga namatay sa ating Panginoong Hesus, and that is true. Pero kung atin nung pagtatalunan at kung ano pang magiging kalagayan ng namatay kay Kristo, magtigil-tigil na po tayo. Ang mahalaga, sigurado na ikaw ay may tatak ng dugo ng ating Panginoon at ang iyong pangalan ay nakatala sa aklat ng buhay. That settles every argument na ikaw ay nakaukit ang mga pangalan sa aklat ng buhay. But wait! Not just because you are going to heaven, you will stop dreaming. Marami ho kasi na nakafocus sa end times at sa rapture, but they are not so eager again to do the things that what God wants us to do. Tell the world that Jesus lived. Bless
those who are weak. Help the poor and the needy. Hindi pa rin titigil ang pangangarap. Hindi pa rin titigil ang pag-asa at paghingi ng malalaking pagpapala. Minsan kasi, we pause and we stop because we heard the end of the world is about to come. No one knows the hour and no one knows the day. There will be the signs of the times. Every time we need to be ready. Every day we need to be ready. Walang nakakaalam. Pero ang mahalaga, habang ikaw ay nag-iintay, dala mo ang kalaykay at patuloy ang pagtatanim. Dala mo ang mga bagay na magiging pagpapala sa iba. Dala mo ang mensahe ng pag-asa. Inaaliw mo ang mga nalulungkot. Inaaliw mo ang mga taong nawawala at nalilito. Inaaliw mo ang mga nag-backslide na nagtatanong, paano ba maging masaya? Pag tinanong ka, Brother Harney, paano ba maging masaya? Simple lang. Ilagak mo lahat ng iyong kabigatan sa ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, minsan ang mga taong problemado, hindi naman nila kailangan ng katulong at makakausap eh. Ang kailangan lamang nila ay mismong makita nila sa kanilang sarili. You don't need somebody else para magbigay ng kaligayahan. Nalulungkot kasi ako, kaya kailangan ko kayo. Ang tunay na kaligayahan nasa ating Panginoon. Pastor, gusto ko nang may makausap. At I feel I'm in the brink of killing myself. Teka muna. Brad, easy. Pag inisip mo na malungkot ka, malulungkot ka talaga. Pag inisip mo na lalagnatin ka mamaya may lagnat ka na. As you think it in his heart, so he is. Kung ano ang iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya kapag iniisip mo na pinag-uusapan ka at pinagtutulungan ka, panghihinaan ka ng loob. Pero pag iniisip mo, gawan ka man ng masama, ito'y tatalbog at hindi magkakaroon ng kapakinabangan sa iyong buhay. Ang lahat ng sumpa, pangkukulam na ibinabato sa iyo ay babalik sa kanila. Don't fight on their level. Kung sinisiraan ka sa Facebook, huwag ka lalabas sa Facebook. Kaya nga minsan, nalulungkot ako kapag pinopost nila sa Facebook yung away nilang mag-asawa, away nilang mag-boyfriend. Minsan, ang sarap nung 1990s na kailangan mong sumulat ng love letter para ikaw ay makasulat sa iyong girlfriend. At para kayo magkita, matagal na araw bago kayo magkatagpo. Ngayon, hindi ka lang natanong na kumain ka na ba, baby? Galit na kaagad. B, kumain ka na ba? B, hindi mo naman ako tinanong kumain na. B, buti nga. Sometimes, it's okay to be cheesy, but ang pagiging cheesy dapat may foundation. Minsan kung sino pa hindi yung sweet, yun ang tunay na mapagmahal. Yung mga PDA na mga laging naka-holding hands at talagang halos matanggal na yung sleeveless na shirt. Pero kung mag-away yun, wagas. Pag nasa kotse, halos suntukin yung pintuan dahil hindi naibili ng Krispy Kreme. At nalimutan yung chat time na merong sago na malaki na may extra pearl na 130% ang sugar. It's okay to be cheesy, but it's okay also to become a mature person. Darating ang araw na hindi lahat ng ating gustong makita doon sa ating kapartner o kabiyak, hindi yun yung ating maaasahan. There will always be opposite reaction. Parang baterya yan, may positive at negative, may north at south. It could not meet and it could not jive. But what's the beauty of it? The difference. What you love about it,
is you are not compatible. Wala kang mahanap na compatible, mga kapatid. You work it out. You do the things that, yung isa ayaw ng almusal, ikaw gusto ng almusal, huwag mo nang ipilit. Katulad ng asawa ko, we have 11 years anniversary. At alam niyo, mga kapatid, I would like to be honest. Sa 11 years, hindi ho ako nakapagbigay sa kanya ng bulaklak. Kasi ayaw niya eh. Hindi ako nakapagbigay din ng regalo. Okay, maganda naman. At nakakatipid ako. Pero, pag kailangan niya ng ganito, gusto niya na may nakita siya sa internet, gusto niya ng ewan ko, nanonood ang asawa ko ngayon, baka tulog, gabi ngayon sa New York eh. Gusto niya ng ganitong bra. Magkano ba yung bra na yan? 2.5 isang piraso? Ay, hindi mo naman ako binigyan ng anniversary eh. Hindi mo naman ako binigyan ng gift eh. Sige na nga. Ito yung credit card ko. Bili ka na ng ano. What I'm saying is, ikaw ang gagawa ng paraan para magkasundo kayo. Huwag mong iintayin na yung taong makipagbati sa iyo. Yung katampuhan mong kapatid, huwag mong iintayin na makipagbati siya sa iyo. Ikaw ang lumapit, ikaw ang gumawa ng mabuti, ikaw ang magdala ng cake, ikaw ang magdala ng ice cream, at doon makikita sa iyo ang kakaibahan. Ikaw ang unang humakbang. Wala, hindi magpapansinan. Magkapit-bahay yung magkapatid na yun, hindi nagpapansinan. Hello? Mag-asawa yun hindi nagkikibuan. Manigas siya. Siya maglaban ng mga brief niya, mamaho siya. Matuto siya. Magutom siya. Alam niyo mga kapatid, pagka laging ganun ang dali natin, humihinga pa. Humihinga pa. Ano, Sister Rachel? Humihinga pa, nandiyan nga. Pero mga kapatid, nung si Brother Alan ay laging kasama na ni Sister Rachel, ibang datingan ni Brother Alan eh. Parang Richard Gomez ang datingan. Richard Gomez at Don Solueta. Iba yung confidence eh. Dati natutulog lang yan sa likodan. At naghihintay ng final benediction. Pero ngayon, iba yung yung momentum. Nagtuturo sa kaopisina ng tungkol sa pagta-tithes and offering. Nagtuturo sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kanyang newfound joy in serving God. Marami kasi ang nagsasabi, Kristiyano ako, nandito kami sa church na ito nagdi-disciple sa akin, ang ganda ng programa namin. But the program will not change you. Only the Holy Spirit will change you. Only knowing Jesus will have the power and will set apart from different believers. Marami nagsasabi, dito kami nag-church, dito kami nag-church, dito kami nag-church, pero lakas magmura. Hindi sinasabi ang sweldo sa kanyang asawa. May mga ganun pa eh. May mga nagme-message sa akin, Pastor, pray naman si Brad. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam ang sweldo niya. 7 taon na po kami mag-asawa. Pastor, hindi ko nga po alam kung may savings pa kami eh. Pagka kayo nag-asawa, siguradong huwag kayong maglilihiman. Kapag may lihim, lalong lumalalim ang hidwaan at distansya ng inyong pagmamahalan. Sabi ni Cathy kahapon, Kenneth, huwag mong pakakainin ng ice cream yung mga bata hanggat wala ako. Ay kung bakit? Baka sila'y ubuhin. Nanay eh. At mahirapan ka mag-alaga. Pero kami kahapon, pauwi na. Sabi ko, ano kayang hapunan nitong mga to? Nakita ko si McDonald's. Sabi ko, chicken nuggets na lang. At sabi ni Lois, Daddy, you're a good daddy. You can take care of us. Tapos minamasahe-masahe ako sa likodan. Daddy, McFlurry naman. Sabi ni Jao, Ate, don't! Bawal yan! Sabi ni Mami, bawal sa atin ng ice cream. Sabi ni Lois, Daddy, just for once, you are the king of our house. Wala si Mami. You're the boss. Sabi ko, in one condition, huwag niyo ako isusumbong.
O, di nandiyan na kami. O, McFlurry nga dalawa. At eto, mga kapatid, di nakakain na ng ice cream. Alas 3 kahapon, hindi makatulog asawa ko, may jet lag pa. Nag-video chat kami. Si Jao na sumbungero, Mami, nag-ice cream kami. Si Daddy ang nanlibre sa amin. Patay kang bata ka. At sabi ko, wala akong nagawa eh. Minsan lang naman. What I'm saying is, if you are transparent, maiwasan ng mga pag-aaway. Kung medyo napadaan ka muna sa kaibigan mo, sabihin mo. Huwag yung sasabihin mo, may meeting pa kasi kami. Pero ang totoo, hindi ka naman pala nag-meeting. Nagtong-its ka pala. Napainom ka. Hindi ako nakatin ng practice. Yung pala, nag-date lang pala kayo ng girlfriend mo. Sometimes, we need to destroy all those little things. A little lie. This the little foxes that destroy the vineyard. A little alibi. Sa James chapter 3, verse 13, who is wise and understanding among you? Sino daw sa inyo ang mga matatalino at may pangunawa? Sino daw? By his good conduct, by his good behavior, let him show his works in the meekness. Sino daw ang matatalinong naririto? Yung mga maaamo, yung naipapakita, ang tunay na bunga ng ating pananampalataya. Yung hindi nagmamadali umuwi. Alas 11 na. May appointment pa ako. Teka, magluluto pa ako ng pagkain. Kayong nanonood sa live stream, pag Sunday, hindi na nga kayo dumadalo ng simba, huwag niyong sasabayan ng pagluluto. Titigan niyo ako, panoorin niyo ako, pakinggan niyo ako. 1 oras na sakripisyo, laksa-laksang binipisyo. 1 oras! Sakripisyo. 1 oras na sakripisyo, maiiwas ka sa maraming perwisyo. Kaya makikita mo yung anak mo, mabait na. Makikita mo yung biyanan mo, iginagalang ka na. Makikita mo yung bayaw mo, mapagbigay na. Makikita mo yung kapitbahay mo, maayos nang maggarahe at magpark ng kanyang sasakyan. Makikita mo ang unti-unting mga pagbabago sa 1 oras na sakripisyo na ikaw ay nagpahubog at nakinig ng salita ng ating Panginoon. 1 oras na paggalang, 1 oras na may ganap na pakinabangan sa iyong buong buhay. Sino ang mga matatalino at may pangunawa sa inyo? Hayaan ninyong kanilang pag-uugali ay maipakita sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ng may kaamuan, ng may karunungan. Ang mga maaamo, akala mo mukhang mahina. Pero ang mga maaamo, alam nila ang kanilang lakas kung kailan dapat gamitin. Ang tunay na matapang, hindi ka agad yan nakikipag-amok ng suntukan. Hindi ka agad yan nakikipagsigawan. Ang tunay na matapang, sinasaysap niya yung sitwasyon. At lagi niyang makikita na siya lagi ang may advantage sa bawat sitwasyon. Ang laging galit, laging talo sa bandang huli. When you are in anger, you will be in danger. You cannot think. Maghiwalay na tayo. Diyan ka na sa nanay mo. Sa nanay mong kuripot na Ilocano. Patawarin niyo ako mga Ilocano, mahal na mahal ko kayo. Diyan ka na sa asawa, diyan ka na sa pamilya mong Batanggenyong mayayabang. Patawarin niyo ako mga Batanggenyo. Minsan nakakapagsalita tayo na wala na naman dapat doon sa dapat nating sabihin. Because we are so angry. Kaya kahit bati kayo kanina at masayang kumakain ng pizza, in just one moment,
galing sa church, hallelujah. Our race, hallelujah. Talagang umiyak-iyak ka pa. Pag uwi sa bahay, hindi nakapagsaing si Bunso. Ano ba naman kayo? Hallelujah. 1 hour, blessed, fulfilled. Ang ganda ng mensahe ni Pastor. To be set apart, to be a testimony. Ito, may mga notes pa ako oh. Pero pagdating sa bahay, nakabunganga at nakanag sa kanyang pamilya. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether you eat or drink, whatever you do all for the glory of God. Sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24, that you've put off concerning your former conduct, the old man. Remove the old man, the corrupt attitude, the deceitful lust. Alisin na natin yung mga dati nating buhay. Huwag na nating lingunin yung pagiging nating babaero, yung pagiging nating palikero, bulero, sugalero, tongitero, lahat na ng may ero, put off those former conduct, that which grows corrupt according to the deceitful lust. Kaya we need to die daily. Kailangan si Jesus ang mag-reign sa ating buhay, mag-reign sa ating puso. Dahil itong mga masasamang bagay na ito, sometimes it resurrects. Kaya what you need to do is to get out from the wrong crowd. You need to get out from the wrong company. Because a bad company corrupts good moral. Kung sino yung barkada mo, at ganun pa rin ang ginagawa ng mga barkada mo, yun ang mangyayari sa iyo. It will corrupt you, it will contaminate you, it will pollute you. And that you will put on the new man, which was created according to God, in true righteousness. So verse 23, and be renewed in the spirit of your mind, the renewal of your mind. The thinking of your heart and the thoughts of your mind should be aligned in the mind of Christ. Si Kristo ba'y sumama ang loob? Hindi, di ba? Kung siguro ang pwedeng mas sumama ang loob, ang Diyos, bakit? Si Lucifer, he placed him in a powerful position. And yet, he betrayed God. Di ba? But God did not have any regrets. Pinili mo yan, you will be punished. Pinili mo yan, and you have your choice. Kaya simula noon, talagang nagkakaligligan sa langit at lupa. Since from the day of John the Baptist, sabi sa book of Matthew, nagkakaroon ng shaking sa langit at lupa, but only the violent shall take it by force. Imagine ninyo, si Satanas nag-aakyat panaog sa langit, at sinasabi niya, Boss, si Job, napakatapat mong lingkod. Pinagpapala mo kasi. Pero subukan mo naman siyang bigyan ng mga pagsubok. Tingnan natin kung magtitiwala pa rin siya sa iyo. Job was a blameless man. He is the big difference, mga kapatid, Job in his time. But what happened? God said, okay, but don't kill him. Nakita naman natin, we know the story. Namatay ang kanyang mga anak. Naubos ang kanyang kabuhayan. Nagkapigsa mula ulo hanggang talampakan. Magkapigsa ka lamang sa isang bahagi ng iyong katawan, sa kilikili mo, iyak ka na. Talumpihit ka na at hindi ka na mapakali. Pero si Job, mula ulo. Kalbong-kalbo na si Job, and he put sackcloth and ashes in his body. Pero sabi niya, pupurihin lamang ba natin ang Diyos sa mabubuting bagay? Pasasalamatan lamang ba natin ang Diyos pag tayo malakas at malusog? But in spite of all that, let us bless the name of the Lord forever. And as you renew your mind and renew your spirit, you are a new man. The Bible says, old things have passed away. If anyone be in Christ, he is a new creation. Sabay-sabay, he is a new creation. Wala nang dating ugali. Pagbago, bago na ang lahat. Mula sa puso sa kaibuturan, hanggang sa panlabas na kaanyuan at kaayusan, ito'y nakaayon ng binago ng ating Panginoon. Sa aking pagtatapos, mga kapatid, sa 1 John chapter 4, verse 12,
No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us. And His love is made complete in us. Pag lagi mong iniisip na ikaw ay nalalamangan, aawayin mo lagi yung taong nanlalamang sa iyo. Pero pag ikaw ay marunong umibig at magpaubaya, that's why this is what Apostle Paul is saying to us. You could have faith, hope, and love, but the greatest of all is love. Makapag-prophesy ka man, makapagpagaling ka man ng may sakit, pero kung wala kang pag-ibig, ang umiibig hindi mareklamo. Ang umiibig, hindi binibilang kung ilang beses na siyang umakyat ng prayer mountain. Ang umiibig, hindi nakwenta kung ilang libo na ang kanyang naibigay sa gawain. Ang umiibig, hindi nag-iisip kung ilang araw siyang nasa church o ilang beses siyang inutusan ng kanyang pastor. Ang umiibig ay hindi makwenta. Ang umiibig, hindi makwenta pero makwento. Anong kanyang kinukwento? Kabutihan ng Diyos. Anong kanyang kinukwento? Pag-ibig ng Diyos. Anong kanyang kinukwento? Yung kanyang karanasan sa katapatan ng Diyos. Anong kanyang kinukwento? Hindi siya pinapabayaan ng ating Panginoon. Anong kanyang kinukwento? Ang Diyos ay tapat at napakabuti. Anong kanyang kinukwento? Ang Diyos ay nagpagaling. Ang Diyos ay bumuhay ng mga patay. Kaya hindi ako magiging makwenta, kundi ako'y magkukwento ng kabutihan ng ating Panginoon. My mouth will be a testifier. My mouth will be used for His testimony. When I see the cross, I see freedom. When I see the grave, I see Jesus. From death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. How wonderful, how glorious, my Savior's scars. Victorious, my chains are gone. My debt is paid. From death to life, and from grace to grace. Pag pinalaya ka na, pinatawad ka na, huwag ka na muling babalik sa putikan. There's no room for drawing back again for your old sinful life. Be the difference. Be the standard. And let your shout be so loud. Thank Jesus. He is my Savior and the lifter of my head. Hindi ko ikahiyang ipagsabi, dahil kay Jesus, hindi na ako naglalasing. Dahil kay Jesus, hindi na ako nagda-drugs. Dahil kay Jesus, hindi na ako nambababae. Dahil kay Jesus, hindi na ako nagsisinungaling. Dahil kay Jesus, ako'y binago na niya ng totohanan at lubusan. Tumayo po kayong lahat at tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Lord, we humbly come before your throne. Nakamasid po ang kalaban at kaaway at gustong bunutin at hiklatin ang mga binhi na naitanim sa mga pusong nagpaunlak sa magandang kapahayagan na kanilang nadinig. Lord, I pray that you will destroy every hindering spirit. That you're the God of intervention. You will fight for our battles. Lord, we pray that we will remain consistent, firm, and constant. We declare open heaven. That we are the righteousness of God. I will fear no evil. And you will possess us from the beginning of our days until our last breath. You are the Alpha and Omega. You will take good care of us. Whatever our hands touch will continue to prosper. Lahat ng matungtungan ng aming mga paa ay pagpapalain mo. Kami ay malakas at mahaba ang aming buhay. Ang pagpapala ay hindi namin hahanapin. Ang pagpapalang maghahanap sa amin. Sapagkat ang bawat nakatakda ay para sa amin at nakaukit ang aming mga pangalan para doon. Aming Ama, we entrust the next 6 months of this year. It will be overwhelmingly, supernaturally, and abundantly blessed. That when we see Jesus, we see the cross, we see the finished work of Jesus,
Kaya Panginoon, maraming salamat. Magpagaling ka po ngayong gabi ito. Handa ba, sika dadada, sanda dadada, kuraba. I pray for the mighty healing touch, the healing balm of Gilead, in the mighty name of Jesus. No more pain, no more pain. Sickness, get out. I pray for any hatred. Lord, let there be release, let there be freedom. Oh, oh, Jesus! Jesus, come on, let us mention the name of Jesus. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, declare, in Jesus' name, in Jesus' name. We'll sing your praise in the wonder of your grace. When it's says freedom, when I see the to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. My soul will sing your praise in the wonder of your grace. My soul will sing your praise. Wonderful, how glorious, my Savior's victorious. My chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. When I see that cross unto freedom, when I see that grave unto Jesus, and from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. When I see that cross unto freedom, when I see that grave unto Jesus, and from death to life, I will sing your praise in the wonder of your grace. Now my soul will sing your praise in the wonder of your grace. Now my soul will sing your praise. How wonderful, how glorious, my Savior's scars, victorious. My chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. Don't waste your freedom. For whom the Son set free is free indeed. No turning back. It might be lonely or you might be alone, but God is on your side. Live a holy life. Remove those stuff. Alisin niyo na po yung mga bagay na hindi nakakalugod sa atin, Panginoon. Remove those stuff. Lord, give us grace. I speak the final blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance and give you the peace. You are highly favored and blessed. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name. Amen.